Siya na mismo nagmumura sa mga public official, sa mga government agencies natin na pinagmumura niya at pinag-iinsulto niya, di ba? Oh, so, alam na niya from the beginning na pwede itong mangyari pero ginagawa niya pa rin. Kasi akala niya, walang pangil ang batas dito. Akala mo lang yun. Kasi pag ikaw ay napansin na ng batas, talagang mangingiyak ka, maiihi ka sa takot, iihi ka sa takot, iihi ka sa takot. Ito namang isang taong nakapatay na ng maraming tao. Most probably, kaya ito binler, baka kasi madamay ang pamilya nito. Baka madamay ang asawa, ang mga anak, kasi hindi naman to vlogger, hindi naman to public figure. Hindi pwedeng madamay ang pamilya niya, mga anak niya. Malay nyo, yung mga pamilya na argabyado nitong tao na ito na napatay niya, malay nyo, balikan ng pamilya niya. So mahalaga ho yan. Yan ho, ang importansya at diferensya ng tao sa left at ng tao sa right. Okay mga kapeyo, good day sa inyong lahat. Kamusta kayo? Alam ko naman, medyo matagal-tagal tayong walang vlog. 2 days tayo nagpahinga sa kadahilanan naging busy tayo this past few days mga kapeyo at marami tayong ginawa, maraming agam-agam sa ating buhay. At ngayon mga kapeyo, no, pag-usapan nga natin, eto ngang nagiging issue na naman dito kay Kamatis. Kulaong pala mga kapeyo, no, na kung saan naghihirap na nga raw ito. At bukod doon mga kapenyo, ikinumpara rin no, sa murder case etong unjust vexation na kaso nga ni Norman Mangusim na kung saan bakit nga raw yung murder case nakatakip ang muka at dito nga daw kay Kulaong wala. So ibig sabihin talaga raw pinahiya ito ng todo neto ni Ralph Kalinisan or ng CIDG or mga PNP natin. At dito mga kapenyo, no, nagpost nga ito at tinatag pa etong si Senator Rapi Tulfo para bang alam mo yon, nililinis nila no talaga ang pangalan dito ni Kulaong. At sinabi nga dito neto ni Franklin Soriano, ito yung sinasabi ni Idol Rapi Tulfo na may mali sa paghuhuli. Ibig sabihin mga kapeyo, ang magkakamali nga raw dyan, bakit yung sa murder case naka-blurred at kay Norman Mangusim hindi. At dito mga kapeyo, sasagutin nga rin to ni MG at gawan nga natin na reaction video ito. Naghahambing mga kahombre ko ng mga netizens ang timbang ng pangyayari sa taong nakagawa ng isang sobrang bigato na krimen laban kay Norman Mangusim na humaharap lang sa reklamong unjust vexation. Ang tanong nila, bakit binler ang mukha niya nakapatay siya ng maraming tao? Si Gusgusin, mababang kaso lang ay ipinahiya naman sa isang press con. So, unjust vexation lang kung ipahiya niyo ako sa buong Pilipinas. Grabe, para akong pumatay. Yung sinasabi niyo marami ko inistapa, 2020 pa lang, dami nang nagsasabi niya, wala naman nagkatotoo kahit isa. Tapos papahiyahin niyo ako, national TV, yung ganito. Rakesyo ako daw ay nagmura kay ganito. Merong dahilan ho yun kung bakit ako nakapagsalita ng hindi maganda sa isang Huwag kang umiyak! Tanga ka! Iyak! Meron nung dahilan yun. Wala. Pero ang totoo yan, unjust vexation lang, ipinahiya niyo ako buong Pilipinas na ganito, grabe. Mas mabigat yung pinasok ko sa'yo, itay mo warrants mo. Unjust vexation lang pala, di ba? At naghahanap ka ng warrant. Nung nahanap mo yung warrant of arrest mo, bigla ka nagkaganyan. Malaki ka talagang tolongges, Norman. Oo nga naman mga kapenyo, no? Kasi sa totoo lang, kaya naman siya talaga pinahiya dito. Sa dami rin talaga ng pinagagawa nito ni Kulaong mga kapenyo, no? Na kung saan talaga namang hindi lang mga NBI, hindi lang PNP, hindi lang mga nasa government official yung mga pinahiya niya, kahit yung ultimo yung mga kakilala no ni Makagago na attorney at pamilya niya at ultimo no ang asawa ni Makagago hindi po nakawala talaga dito. Kaya naman bilang kapalit no sa kanyang pinagagawa, sa kanyang pinagsasabi dito sa social media, parang anong nangyari, yun din no yung binigay sa kanya ng batas natin na pamamahiya para naman malaman o maintindihan din neto ni Mangusim kung gaano ba kasakit no ang mapahiya sa harapan ng maraming tao. At doon naman sa nagsasabi no na yun nga bakit nga raw nakatakip ang muka o naka-blurred ang muka nung doon sa naggawa ng murder case. Pakinggan natin dito kay mga gago.
Diba? So, mabalik na ho tayo sa umpisa. So, sa tingin nyo, deserve ba talaga ni Norman to? Or hindi? Kaya, ayan na yung NBI raid, balala. Ulul! Sampalin pa kita, idamay pa kita, sampalin ko. Sige, papuntahin mo rito. Sampalin ko kayo pare-parehas. Dada daw NBI, ulul! Kaya, record mo yung sinasabi ko. Pupunta ka rito, sasama mo yung NBI o sasampalin. Amo, mga kapenyo, nakita nyo kung gaano katapang ang ating trilyonaryo. Kita nyo ha, dalin pa nga raw yung NBI sa harapan niya, sasampalin niya isa-isa. Talagang ganyan po kalupit, no, etong si Kulaong. Kaya naman para sa akin, no, deserve niya talaga na mapahiya din sa maharap na maraming tao. Kasi nga, yung pinagagawa niya, hindi rin naman talaga makatao. Dahil unang-una sa lahat, no? Tipin nyo ha, NBI po yan. At mga iba pang ahensya ng gobyerno sa atin. Kung pagsalitaan niya, kala mo siya talaga yung pinaka-boss ng mga to, di ba? Sampalin ko kayo, pati yung NBI na isasama mo rito, papuputokin kong uso. Huwag ka daw magkakaso, baka daw masilip ng NBI. Taka! Paguntogin ko pa silang dalawa. Damay niyo pa yung Yabang NBI ka. na nanahimik. Hindi, malaki galit ko dyan. Oo. Sila boss, yung Mo sila. gamit nila. Oh, pero hindi na sila pwede magkamali sa akin. Oo, siyempre. Pagkamali sila sa akin, then tapos pinatawad ko na sila eh. Di ba? Pero subukan uli nilang magkamali, mga buwakan ng ina nila. At for information mo lang, yung regional director ngayon ng Region 2, si General Maralag, dating bantay bahay ko lang yan nung nakakulong ako. Oo, siya yung bantay bahay ko, yung tigadala ko ng damit nung nasa kulungan ako. Oo, mabuting tao rin naman yan. O, kita nyo mga kapenyo, sa palagay nyo ba normal yan? O okay yan para sa mga PNP na gagawin niya, utos-utusan lang daw kuno niya? Si General pa, General mga kapenyo, grabe yun. As in, masasabi kong bata ko talaga yan. Hindi naman tayo kasi bobong katulad niya. Oh. Yung kernel nyo, walang bearing yan ha. Pag sinabing walang bearing, wala talaga. Huwag mo sabihing ime na nanalo ka dahil sa ganang ikaw lang. Kung hindi ako umatras sa pagkasenador, sa Si tingin mo Amy nanalo Marcos. ka. Buti kung number 2 ka, kulelat ka nga. Masamain mo o hindi mo masamain to sinasabi ko, nasa sayo yan. Wala akong utang na loob sa'yo. Ikaw marami. Si Imelda sa akin humingi. Nako, grabe mga kapenyo. Ikaw marami, no? Parang ibig niya pang sabihin, marami pang utang na loob sa kanya. Itong si Amy Marcos, hindi nga siya kilala po. Ang lupit mo talaga, kamatis, Kulaong pala, putang ina. Hihingi ng pera. Si Bongbong sa akin humihingi ng pera. Si Eddie sa akin humihingi ng pera. Ibig sabihin na sa akin lahat ng kayamanan ng Marcos. Oo. I know what happened to Lisa. I want to see. Inaway niya ako. Nasa Australia ako. Inaway niya ako eh. Ni Lisa. Oh, 2016. Tumawag sa akin si Lisa. Nasa New South Wales ako. Sabi niya, Francis, kailangan ko ng 40 million. Na-delay lang ako ng isang araw. Nagalit sa akin. Blah, blah, blah. Pinlock ko na. Ayaw ka na ka ng kausap. Sabi ko pa, bihira ka, ikaw may kailangan, ikaw pagaling. Diyos ko, yung mga anak ni Bongbong, walang matinuto, kahit si Sandro. Matuwa lang. Ang gaganda nilang tignan pagdating sa photo operation, pero lasinggero, puta, lalo yung pinakabunso, si Vincent, puta, kumakaalaklak ng Grabe yan mga kapenyo. So kahit man siguro sino, no, nasa government official, talagang po talaga ipapahiya talaga pagka ganito ba naman. May saltik na kasi to mga kapenyo eh. Kahit kasi Senator Manny Pacquiao, no, hindi talaga nakawala to. Sinabi nga ni Sen Manny Pacquiao, baka nga raw talagang may saltik na o may topak na ang utak nito. Kaya nagkaaganyan, no, kasi talagang ano na siya eh. Mga kapenyo, no, wala siyang takot, no, o hindi siya nag-iisip ng kanyang sasabihin. Basta kung ano yung masabi niya, kung ano yung pagbumuka sa bibig niya, yun lang ang sasabihin niya at yun. Meron mga taong gobyerno pa nga eh. Ang daming taong gobyerno. Akalain mo na. Pero at kalinisan pa, na kapenyo. wala silang sariling identity. Nakaupo ka na sa gobyerno, hindi ka pa sumikat. Di ba? Tapos gagawin mo, idadrag mo yung pangalan ko para kumuha ka ng atensyon, kupal. Atakihin ka rin. Pag inatake ka, marirealize mo, sa impyerno punta mong animal ka. Deserve, mga kahombre ko. Oo, Una sobra. sa lahat, public figure siya. And siya na mismo ang nagpangalandakan sa pagmumukha niya sa araw-araw, mga kahombre ko. Diba? Siya na mismo nagmumura sa mga public official, sa mga government agencies natin na pinagmumura niya at pinag-iinsulto niya. Diba? So, alam na niya from the beginning na pwede itong mangyari pero ginagawa niya pa rin. Kasi akala niya
Walang pangil ang batas dito. Oo. Akala mo lang yun. Yun, kasi akala rin niya mga kapenyo, lahat kayang bayaran, nakukuha sa pera. Hindi niya alam, meron iba na talagang ayaw nilang natatapakan yung kanilang pagkatao, lalong-lalo na sa serbisyong pinagkakatayuan nila. Gaya na lang ng ating chairman ng Napolcom, si Attorney Ralph Calinisan. 'Di ba mga kapenyo? Nakita nyo naman, pinakita ni Maagago kung paano niya bastusin yung taong ito. At sa NBI, CIDG, PNP. Actually, marami pa nga yan mga kapenyo. Kung gusto nyo mapanood, puntahan nyo na lang kay Maagago WhatsApp, men. Ako, kinat ko lang dito, pero sa totoo lang, napakadami pa niyan. Pati si Attorney Guanzon, hindi po nakawala sa kanya. Pati ang ating USEC ng LTO, hindi rin nakawala sa kanya. Sobrang dami po mga kapenyo. Kaya nga sinasabi ni Maagago rito, sobrang deserve, no? Kaya nagtataka lang ako, bakit kinukumpara ng karamihan o ng iba si Kulaong gayong naparusahan na nga ito, pero sinasabi pa rin ng iba na masyado daw panghihiya ang ginawa dito kay Kulaong. Pero para sa akin, napaka-normal lang nun kasi sa pinaggagawa nga niya, mas matindi pa. Kasi pag ikaw ay napansin na ng batas, talagang mangingiya ka, maiihi ka sa tako. Oo. Ngunit, ito Eto namang na, isang sa taong murder nakapatay case. na ng maraming tao. Most probably, kaya ito binlur, mga kahombre ko, baka kasi madamay ang pamilya nito. Oo, pwede. Kasi syempre, tulad niyan, nakakulong na ito. Baka madamay ang asawa, ang mga anak, 'di ba? Kasi hindi naman to vlogger, hindi naman to public figure. Totoo. 'Di ba? Pero although marami Sensitive na rin na. naman nagkalat, no, na mga articles, na mga vloggers din, na inilabas na ang pagmumukha niya. Pero syempre, yung mga mainstream media, hindi Hindi nila kayang gawin yun. nilalabas. Tama. Dahil isa ho yun sa protocol nila, mga kahombre ko. Kailangan pagbayaran ang kasalanan. Pero siya lang ang dapat magbayad. Hindi pwedeng madamay ang pamilya niya, mga anak niya. Malay nyo, yung mga pamilya na argabyado nitong tao na ito na napatay niya, malay nyo, balikan ng pamilya niya. Anong kinalaman ng asawa, anak niya, mga anak niya, kung kunwari mga bata. Yun ang motibo dyan, mga kahombre ko. Samantalang si Norman, wala namang mawala sa tao na ito eh. Siya na mismo ang naglahad ng buong buhay niya sa social media. So dapat lang ilabas ang pagmumukha nito para sa tinatawag din na awareness. Kasi marami hong nabubudol ang tao na ito daily. So mahalaga ho yan. Iyan ho ang importansya at diferensya ng tao sa left at ng tao sa right. Ayun. So, napakaganda nito mga kapenyo, no? Na-explain naman ng maayos ni Maagago. Very well said, MG. At talagang kita nyo naman, no? Yan po ang diferensya ng nakatakip sa hindi nakatakip. Na kung saan, yung isa nga, murder case, nakapatay siya, talagang yun nga, sabi na nga ni MG, no? Na baka madamay ang pamilya, na baka balikan ng iba, na syempre, yung pinatay niya, magpautos din at balikan, mas matindi. Ito kasi kay Norman Mangusim, siya mismo, mga kapenyo, yung nagdala sa sarili niya para mapahiya rin siya ng CIDG at ng Napolcom. Dahil siya rin naman talaga yung gumawa ng lahat, mga kapenyo. Nagigets nyo ba yung punto ni MG? Kumbaga, siya yung gumawa nitong kasalanan na rin na to kung bakit yan din yung balik sa kanya. Kumbaga, super deserve niya dahil sa sobrang dami rin niyang pinahiya ng mga NBI at PNP at CIDG at kung saan-saan pa ang ahensya ng gobyerno. So ayan mga kapenyo, kung kayo nga ang tatanungin ko, ano nga rin ba ang opinion nyo dito na kung saan ilan-ilan sa mga supporter nga neto ni Kulaong umaalma dito nga sa ating Napolcom at CIDG na bakit nga raw ipinahiya ito sa social media, gayong unjust vexation nga lang daw ang naging kaso. Comment nyo na lang down below lahat ng mga opinion nyo mga kapenyo at lahat-lahat po yan mabasa ko. Maraming salamat mga kapenyo at kita-kita lang tayo sa susunod kong reaction videos.